kalalabs, tingnan nyo yung freezer namin. Kailangan kong, ayusin or linisin. Kasi, siya, ganito yung tsura niya, oh. Nagpa-frosty. Frosty. So, tatanggalin natin yung mga laman-laman ng ref ko. Kasi parang may napansin ako doon sa loob na, yung parang buo-buo na ice. Kaya hindi siguro siya yung pangalan nito mga kalalabs, yung maayos yung circulation ba yun, yung yung hangin niya. Kaya siya nagkakaganito. Ayan, so linisin ko lang ito. Tanggalin ko lang lahat ng mga dito, pagkain, labas ko, and then linisin ko siya saglit. Akala ko hindi ko matatanggal tong mga to. Sabi ko, paano nung ginawang freezer na to at hindi matanggal yung yung mga yan. So, buti na lang natanggal ko siya. And, ito yung sa loob. Ayan yung makapal na yellow or ice. Ayan siya. So, ngayon, iisip ko kung paano yan matatanggal. It's time. Kung kayo ay, namumblema sa inyong mga freezer, it's time na linisin nyo na rin yan. Parang ito lang yata yung time na kailangan kong tanggalin yan. Ito, nililinis ko siya, pero pinupunasan ko lang kasi hindi naman siya masyadong marumi. Yung lang naman, yung dumi lang naman is yung galing sa pagkain lang din. Ayan, oh, meron kayong makikitang crumbs. Yan lang naman yung dumi niyan. Kaya hindi ko siya tinatanggal. So, this is my first time talaga na tanggalin siya. And then, itong mancha-mancha na yan, mga kalalabs, nakalimutan ko, may ipupunas dito para mawala yan. Para maging, siya, perfect na, maging ganito siya, ang kulay niya. Ayan, oh, kita nyo ba yan? Okay, kakayudin ko yan, or hintayin ko lang na mag-melt. And then, saka ko ibalik yung mga, eto. Taran! Organize na ulit yung aking freezer. Tignan natin mamaya kung kung magkakaroon ba siya ng ice baby pa ulit. Hoping hindi na. Kasi nalinis ko naman na siya. Natanggalan na siya ng matinding bara. Alam niyo yung bara? Ito yung bara sa kanya. O, diba? Laki. Hindi niya natanggal. Kaya kung nagkakaroon ng frosty or parang snow flakes yung freezer nyo, baka meron lang nakabara sa likod. Pero update ko kayo mamaya kung nawala ba yung frosty niya or something like that. Pero i-check ko lang saglit yung temperature ng ating freezer. Tayo lang. Check natin siya. So, nasa 14 siya ngayon. So, kailangan nasa recommended is 19. Let's do 19. Ayan. Okay. Hoping it's okay na. Kasi sometimes din, nagkakaroon ng tubig dito. Like, alam nyo yun, yung dito sa may lagayan ko ng mga gulay-gulay. Kakaroon siya ng dyan, tubig. So, I think, yun din yung rason kung bakit alam niyo yun, yung freezer nagkakaganon, pati yung aking lagayan ng gulay ay nagkakaroon ng tubig. Kaya ang ginagawa ko is, nilalagay ko siya sa plato, tsaka naglalagay ako ng paper towel. Pero, lately, hindi naman na siya nagkakaroon ng water. So, sana okay na nga siya. Kain pala tayo ng lunch, mga kalalabs. Ayan, nakasubo na ako kanina. So, meron akong salmon dito. Meron akong mga sliced vegetables, bell pepper, carrots, and cucumber. Meron din akong soy sauce. And then, meron akong rice and purple cabbage. And then, meron akong, ito yung pickled radish na nagawa ko nung nakaraan. And the best siya para sa akin. So, na-share ko sa inyo yung recipe ng sauce kung saan yung pinagmarinitan ng pickled na to, na radish. I-try nyo kasi masarap siya. May enjoy nyo siya, especially yung ulam nyo is like prito, isda, mga ganyan. Try nyo na yung try nyo na tong pickled radish. Sobrang sarap. Grabe.
Like, nakaka-addict siya, kaya itry nyo na. So, anyway, subo ulit ako. Kain po tayo. Alam nyo, hindi ko in-expect na mapo-perfect ko tong ano na to, pickled radish na to. Sobrang sarap. Hindi ko alam kung pwede nyo gamitin yung puti na radish. Kasi ang kinuha kong radish is yung bilog. Ito yung pula. Naging ano na nga lang siya. Naging ganyang kulay. Kasi nga, syempre, minarinate mo siya. Ang sarap. I-try nyo po ito. Ang sarap. Ubusin ko lang to mga kalalabs, no? Yung aking pagkain. Punta ako sa Shoppers Mall, Pacific Center. And then, punta rin ako sa City Market. Bibili lang ako ng can of beans. Sarap. Ano kayang meron dito at may ganito? Aayusin na naman nila dito. Fall na talaga no mga kalalabs kasi tingnan nyo yung mga puno. Ganda ng kulay. Thank you so much. Okay, andito na ako sa Shoppers. May bibilihin lang ako dito. In order sa akin. So, ito yung na-post ko sa aking Facebook page. Ayan. And then, meron din silang panglalaki dito. Ito siya. Panlalaki. So, kung mag-order kayo ng ganyan, may malaki silang ibibigay. Ano yung dito sa kabila? Oh, this one as well. Ayan, oh. O, diba? Nakakatuwa. Meron din silang mga pa-makeup na ganyan. Mall naman ako, mga kalalabs. Punta lang ako ng Victoria's Secret. Pick up lang din ako ng order sa akin. Alam nyo, yung weather dito ngayon sa amin, hindi siya ganun kalamig. Supposed to be mga ganitong month, October. Malamig na. Parang hindi mo pa kailangan mag-thick jacket katulad nitong suot ko. Pwede ka pang sweater, ganun. Weird na ng weather ngayon. Nag-iiba na siya. Bahay na ako, mga kalalabs. Nag-pick up lang talaga ako ng ng ating pa-order. Pahabol tong mga to. So, ito yung in-order sa akin na mini perfume din ng Lancome. Ito yung itsura niya. Ayan. Diba? Ang syala. Mababango din tong mga to. Ayan. Mas mas marami siyang laman kaysa dun sa Sephora mini na perfume na pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Pero yun, ilang piraso yun? 7 or 8? Nakalimutan ko na kung ilang piraso yun. Alam nyo ba yung na yun? Mini perfume ko na yun. Si Nicole, kinuha niya yung iba. So sabi ko, okay, you can get it. Alam mo yun, madami naman. Kaya sabi ko, you can try yung yung gusto mo, tas yun yung kunin mo, iwan mo yung ayaw mo, sabi ko. Pero may pinili kasi ako na gusto ko, so parang ang iniwan niya yung gusto ko din. So, buti na lang nakabili ako nung mini perfume ng Sephora kasi sold out talaga siya sa sa website nila. Buti nakamain ako ng akin. Na-experience ko yung mini Sephora. And ito naman yung mga pabango at saka din,
lotion ng Victoria's Secret. Actually, may in-order sa akin na isang scent na, or 2 scent yata yun, na hindi na daw nila binibenta sa Victoria's Secret. So, i-message ko na lang yung ating, nag-mine. Pasensya naman. In-order lang to sa akin kahapon. Kaya ngayon lang din ako nakapunta ng Victoria at bilhin siya. Pahabol tong mga to. Kasi magka-cut off na rin ako sa aking mga kalalabs. Sa aking pasabay kasi sobrang dami na. And ito din yung mga Bare Vanilla. Mabenta ang Bare Vanilla, no? Tsaka Pure Seduction, Love Spell, mga ganyan. Kahit sa sa Bath and Body Works, napansin ko, yung vanilla yung mabenta sa akin. Tsaka yung Pink Obsessed pa yon. Mabango kasi talaga siya. Kahit ako gusto ko siya. Ito yung mga pa-order ko nga, dito. Ayan, dito nakalagay sa box, nakalagay dito sa bag. Kasi, plano ko is, lalagyan ko na actually ng mga pangalan to para hindi ko siya makalimutan. Ayaw mong, makalimutan yung mga order ng ating mga madams. Or else, anong mangyayari? Kailangan organize parate. Asan yung aking pang dito? Kailangan organize tayo sa bagay-bagay para hindi tayo magkamali. Lagay ko siya yung pangalan niya. Dito. Yung wala pala na order niya is yung Midnight Bloom Lotion. So, yun yung wala. I-message ko na lang siya. Sana okay lang sa kanya na iba na lang yung kunin. Para matapos ko na yung mga pa-order. Costco na lang yung bibilhin ko sa susunod na araw. Sa totoo lang, chocolate yung na-order sa akin sa Costco. Yung Swiss na chocolate. Mabenta yun sa akin. Kasi marami na rin. Tapos masarap pa. May nag-order sa akin nun, 4 ang binili. So, mabigat na talaga yung aking bagahe. Mali pa to. Mabigat na yung bagahe natin. Parang wala na rin talaga akong mapaglalagyan ng kung ano-ano pa. Kaya magka-cut off na ako. Pasensya na po doon sa mga sa mga habol. Wala na po talaga. Hindi na carry ng ating ng ating luggage. And on top of that, may minimum kilos tayo na i-check in. Kaya wala na. Sa susunod na lang ulit. Salamat po pala sa lahat ng mga bumili. Marami akong nabenta. Kahit alam niyo yung hindi ko rin ina-expect na maraming bibili sa akin kasi nga ang dami na nagbebenta, yung makikita mo, ang dami-dami talagang nagbebenta ng mga pabango, ganyan, mga bag, mga damit, ganyan. Pero maraming salamat pa rin sa inyo kasi nag-order kayo sa akin. Kaya maraming salamat po. Extra income ko to. Meron tayong extrang panggasto sa Pilipinas. Alam mo yun, hindi man siya ganun kalaking income pa rin yan, 'di ba? Kaya maraming salamat po. Thank you ng bongga. Okay, so, lalagyan ko lang ng mga pangalan yung pa-order ko. And then, anong oras na ba? At, i-check ko pa kung ano yung lulutuin kung pagkain for dinner. Ayan, ang cute talaga nito, mga kalalabs. Ngayon lang din ako nakakahawak ng mga ganito kasi, yun nga, hindi ko alam na may mga ganito pala. Siguro last year meron din. Pero ngayon ko lang din talaga sila nakita yung mga mini perfume, ganyan. Usually, nakikita ko yung malalaking sizes lang. And it's good na merong ganito kasi at least, matatry mo yung iba't ibang scent. And then,
pangalan nito, sa affordable na price. Kasi pag binili mo ng isa to, mahal to eh. Magkano ba? Like 100 plus Canadian dollars din yata. Yung ang gusto kong Jo Malone, yung pinakamalaki nila nasa 12,000 pesos eh. Tapos yung pinakamaliit nasa 5,000 pesos. So it's good na meron talaga silang meron silang ganyan na pagganap. Kaya good naman sa Lancome, sa Sephora. Kaya the best. May mga pa sila, mga iba't ibang pabango pa sila. Panlalaki, ganyan. Pero hindi na ako magpo-post. Bali, na lang. Magpo-post ako pero hindi na ako magbebenta yung para ipapakita ko na lang yung mga items, ganyan. Para may idea kayo. Kasi wala na talaga akong Wala na talaga akong paglalagyan ng mga order. So, pasensya naman. Okay, let me check here kung sino pa yung nag-order ng ito. Itong ating okay, Bare Vanilla and then Pure Seduction. Ayan. Okay na yung mga order ko sa pabango. Thank you, Lord. Thank you sa mga blessing at mga bumili. Thank you sa tiwala talaga. Nakalimutan kong ipakita sa inyo to mga kalalabs. Ayan siya. Nakasale kasi siya. Walang umorder nito. Pero ipopost ko na rin sa Facebook page ko. I think by the time na mapanood nyo to, na-sold na to for sure. So, if ever na kayo po kung hindi pa siya na-sold, if ever na kayo interested, message nyo po ako sa aking Facebook page. I-search nyo lang, Hey It's Faye. Ayan. So, meron tayong Pure Seduction and then Love Spell. Ito kasi yung pinaka-mabenta din na scent sa Victoria's Secret. Mabango din kasi talaga siya. And then, long-lasting siya. Pag in-spray mo siya sa kamay mo o kaya sa damit mo, matagal din talaga siyang mawala. And alam nyo ba, mga kalalabs, kasi alam ko parang ang hilig-hilig nyo sa body mist, di ba? Kasi sa body mist, mayroong yung mga body mist na hindi talaga nagtatagal sa katawan. Pag in-spray mo yan dito sa mo, mawawala din siya. Meron din naman yung body mist na nagtatagal talaga yung amoy niya sa katawan nyo. Pero kung gusto nyo talaga na magtagal yung amoy ng body mist sa inyo, sa damit nyo siya i-spray. So, example, nagre-ready kayo, mag-spray kayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, after nun, gagawin nyo yung mga, bago kayo lalabas, diba? Gawin nyo yung mga gawain nyo. Katulad ko, yun yung ginagawa ko. So, nag-makeup ako, nag-spray na ako ng 10. 10 na spray yan, or more, if ever, kung gusto nyo. Sa damit ko siya in-spray. And then, after that, meron akong gagawin dito sa bahay, bago ako lumabas, spray ulit ako ng 10. Alam nyo, magtatagal yung mga pabango nyo, yung body mist nyo, sa katawan nyo kung ganun yung gagawin nyo. So, pag in-spray nyo kasi may mga body mist talaga ako na-try na, spray mo siya dito sa skin mo, wala. Hindi talaga siya nagtatagal. So, much better, sa damit nyo siya, the whole day, yun yung amoy nyo. The next day, yun pa rin yung amoy nyo, yung kung ano yung body mist na Especially Victoria's Secret, tsaka Bath & Body Works. So, ayun, yun lang yung tip ko sa inyo if ever na gusto nyo magtagal talaga yung amoy ng mga ito sa katawan nyo. Kasi hindi sila kagaya ng mga high-end na brand na mga pabango na spray mo sila kahit saan, talagang magtatagal siya. Yung kagaya ng Jo Malone, nagtatagal talaga yun sa akin. Like, kahit saan ko siya spray, magtatagal siya. The next day, meron pa rin. Nag-shower ka na, naligo ka na, meron pa rin yung amoy nung yung Jo Malone sa katawan ko, tsaka sa hair ko. For some reason, ganun talaga siya. Makapit. So, anyway, na-share ko lang yung technique kung paano nyo gamitin yung mga body mist nyo. So, ayan. Meron akong 2 available na mini size. If ever, message nyo ako sa, sa Facebook page. Kung hindi pa siya nabenta. So, yeah. Okay. Let me do my tupi-tupi naman tayo ng laundry. O, diba? Benta-benta. Organize ng mga benta. Tapos gawain mo pa sa bahay. Magluluto ka pa. Alam mo yun. Ganun talaga si Mami Faye, no? Di ko alam kung sa iba kinakaya yung ganyan. Pero ako talaga, pag naramdaman ko yung katawan ko na okay, talagang larga ako ng larga. Pero pag nakaramdaman ko na naman yung katawan ko na parang, hala,
sakit ng ulo ko, sakit ng katawan ko. Titigil din ako 3 araw. Maniwala kayo. 3 days din akong baluktot talaga yung parang na ano na naman, na over na naman yung katawan. Kasi ganun talaga ako. Okay, tupiin ko lang yung ano, yung damit, and then isipin ko kung ano lutuin ko for dinner. 4:20 na ng hapon, mga kalalabs, at nakapagluto na ako ng dinner. Nagluto ako ng steak at saka roasted potatoes. And then, meron pa akong gulay sa ref. So, yun yung ating pa-dinner. Wala pa si Nicole at si Papa Dave. Kauwi ko lang din. Galing ulit ako sa Shoppers kasi may nag-order nito, mga kalalabs. Ito yung ito siya, mini perfume. So, may card ito sa loob. Kaso nga lang, pag bibilihin nyo siya, tatanggalin nila yung card sa loob para ma-redeem nyo yung full size. Sobrang worth it na pabango na to. Grabe, meron na kayong mga minis, meron pa kayong full size. Ito yung pinili nung bumili. So, lalagyan ko siya ng tape dito, baka mamaya sabihin binuksan ko. Hindi ako yung nag-open, yung mismong sales lady doon sa Shoppers. Kasi kailangan kong i-redeem yung i-redeem yung big size ng pabango. Yay, I'm happy kasi grabe, tuloy-tuloy yung pa-order, pero hindi na ako pwedeng mag-take pa ng order. Lalo na at mabigat na yung yung bagahe namin ni Nicole pag-uwi namin sa Pilipinas. Alam nyo, ipagpapatuloy ko yung pagpasabay ko pagbalik dito sa Canada. So parang gagawin ko na talaga siyang business, kasi natutuwa ako, mga kalalabs, kasi hindi ko in-expect na marami sa inyo talagang nag-aabang na mag-business ako na magpasabay. Pero syempre kakausapin ko muna si Papa Dave about it. Hingi ako ng advice sa kanya para hindi tayo magkamali. So meron ulit kaming order sa Amazon. Binilhan ako ni Papa Dave ng pantulog. Actually, ako namili nito. Sabi ko, bilhan mo ako nito. Sabi niya, okay. Yes! Colorful na pantulog. Ay, malambot siya, B. Ito yung gusto kong pantulog na malambot. Medium size yung pinili ko kasi gusto ko, siya, yung hindi siya mahigpit. Yung hindi siya yung gusto mo comfy ka lang pag natutulog ka at pag andito ka sa bahay. So, ayan. Yay! Meron na tayong pangtulog na sobrang lambot. Wow! So, sana, ay! Short? Why is it short? Why? Oh, why? Ano nangyari? Okay, meron pa akong isa. Meron pa tayong isa dito. Ay! Okay, ito yung, nasaan yung isang order? But ito lang yung dumating. Dalawa yung in-order ko na pantulog. Nasaan yung isa? Tanungin ko na lang si Papa Dave. Bumili din ako ng makeup brushes na ito yung Real Technique. Maganda kasi yung na to brand. But then, siya, yung travel size. Sirain ko na. Ganito yung tsura niya pag travel size. So, meron tayong pang ayan, pang travel size lang talaga siya. Perfect. Perfect siya. Meron tayong pang contour. Ito lang. Paano ba ito tanggalin? Mini. Para siyang toys. Ano ba yan? Okay, meron pa siyang mga ganyan. Mamaya ko na lang siya tatanggalin kasi ganyan siya. Ayan. So, meron siyang pang eyeshadow, pang concealer, something like that. Pang kilay. Itong mga to, hindi ko alam kung magagamit ko yan. Pero, ito lang yung talagang mura kasi siya sa Amazon. Tsaka ito yung magandang quality na makeup. Pang talaga siya. Pang travel size talaga. And then, meron na kasamang bag. Nakala mo naman ewan, siya. Ganyan natin dito. Ayan, 'di ba? Kasi yung brushes ko, mga kalalabs, yung kay Ann Clothes pa yon, nabili ko sa Pilipinas, is na siya, nagpapaalam na siya sa akin. Matagal na rin yun ilang taon na yun. At least tumagal siya, no?
Ano ba yan? Ba't ang hirap mong tanggalin? Ayan. Jesus mo, Joseph. Pero maliit lang talaga siya para kang magdo-drawing sa mukha mo dyan. But, anyway. Ayan, nabili ko sa Amazon. And, hindi ko alam kung ano nangyari. Sinabi ko kay Papa Dave na, meron pa akong isang pantulog na ganito. Pero short naman yung dumating. Ano ba yung, ito si Papa Dave pag sinabihan ko na. Meron akong gusto sa I think, nag-order siya ng 2 ganyan na set. Pero, yung isa hindi dumating In-order niya ba lahat? Kasi sabi niya, I ordered everything eh. Lahat ng sinabi ko sa kanya, sabi niya, I ordered everything. So, I don't know if he ordered everything. Tanungin ko na lang siya mamaya. Tapos, may kasamang vitamin D3. Nag-message siya sa akin. Tayo lang. What is this? Oh no. Papadig talaga Okay. So, meron kaming pupuntahan ni Papa Dave after, I think, mga 5:30. So, meron pa tayong 1 hour and a half. Kasi it's 4:30. Hindi, 1 hour na lang pala. Punta kami ng gym kasi nag-sign up kami ni Papa Dave sa YMCA. Sabi niya, I need something to do, sabi niya sa akin. Kasi after ng work niya, uwi siya dito sa bahay. Lagi na lang siya nakahiga. So sabi niya, can we just sign up sa YMCA so that we have something to do? And then sabi ko, okay, no problem. Matagal na akong gustong sign up sa YMCA para din meron din akong magawa after ng whole day din na dito sa bahay at nagtatrabaho, nakaupo. So sabi ko, let's do it. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero ako kasi, iba yung trabaho ko Go, 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 go ako. Kung nakikita nyo ako mga kalabs, alam nyo yan. Hindi ako madalas nakaupo. Kahit yung pahinga na dapat magpahinga ako ng slide, hindi ko nagagawa yan. Sa totoo lang. Yung pagiging full-time housewife ko at saka meron pa akong trabaho is hindi talaga siya yung ganun kadali. Pero nasanay na ako. So kay Papa Dave naman kasi, gigising siya, nandyan lang siya sa bed, diyan na siya nag-start magtrabaho hanggang alas 9, and then after that punta siya ng work hanggang 4 or sometimes 3 p.m. Tapos pagbalik niya dito, dito lang din siya sa So sabi niya sa akin, because it's winter, can we just do this? Sabi niya sa akin. So sabi ko, okay, let's go. So support lang din talaga tayo sa sa ating mga asawa, 'di ba? So ganun talaga, hindi tayo always give and take. Alam mo yun, huwag tayong take ng take, 'di ba? Kailangan support. Kung ano yung gusto niya, sinusuportahan. Lately din, ganun yung ginagawa ko kasi alam ko naman na kailangan niya din. Yung parang gusto. Lagi niya kasi akong gustong kabanding niya si Papa Dave. Hindi siya nagsasawa. Love na love talaga ako ng asawa ko. Hindi siya nagsasawa sa akin. Gusto niya lagi akong kasama. Kung po pwede nga lang, isama niya pa ako doon sa office niya. Actually, nung kanina, pagising namin kanina umaga, sabi, do you wanna come up my work? Sabi ko, anong gagawin ko sa work mo? May trabaho ako dito sa bahay. Ang dami kong gagawin, sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay, fine. Maya na lang kasi mag-gym naman tayo, sabi ko. So, yeah. Anyway, I think, kakain na lang din kami. Hintayin ko yung mag-ama ko. And then, gym, home, and then that's it. Thank you all for watching na mga kalalabs. Yun na po yung ating pa-vlog today. Sana po ay na-enjoy nyo. And again, maraming salamat po sa suporta sa ating ginagawang pasabay. Ayan, thank you ng marami. Sobrang nakakataba talaga ng puso. May mga pa-order si Mami Faye, diba? So, thank you all for trusting me. So, yun na po yung vlog. Please don't forget to like and subscribe mga kalalabs. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!